Hello mga kapatid, ngayon sabihin ko sa iyo, paano mo malalaman kung mayaman ka? Ang tunay na mayaman ay merong kagalakan sa puso niya. This is more than happiness kasi yung happiness, depende yun sa circumstances mo o sa pangyayari sa buhay mo. Maaari may nangyari sa'yo na natuwa ka, nawawala yun. Unlike yung kagalakan o joy, nagmumula yun sa puso mo, sa kaibuturan ng puso mo, gift yun ng Holy Spirit. Yun yung kahit anong pinagdadaanan mo sa buhay, may kagalakan nga yung joy. Mas malalim kaysa sa happiness yun, sa puso mo. Kahit naiiyak ka, kahit problemado ka, alam mo yun, no one can take that away from you. Yung kagalakan ng puso mo. Parang kagaya mo, kagaya ko, kahit may mga problema tayo sa buhay, kahit may mga suliranin, di ba? May kagalakan tayo and no one can take that away from us. Kasi nagagaling kay Lord yun eh. Thank you, Jesus, di ba? Nagagaling sa Diyos Ama yun. Ngayon, kung ikaw ay may joy, ikaw ay mayaman. Amen? At kung ikaw ay may kapayapaan sa puso mo, ikaw ay successful. Kasi hindi mapafabricate yan, hindi kayang i-fake yan, hindi natin kayang i-produce yan sa sarili natin. It's the gift of the Holy Spirit. So, successful ka sa buhay. You have made it in life kung meron kang kapayapaan. Amen? At totoo ang sinasabi nila na health is wealth. Dahil ang tunay na kayamanan ay ang kalusugan natin. At kahit anin mo mga maraming bagay sa buhay mo, kung hindi ka naman malusog, di ba? Baliwala. Okay? Pero kung dumadanas tayo sa buhay natin ng minsan ay hindi tayo healthy, normal lang yan sa buhay. Pero pangalagaan natin ang sarili natin because our body is a temple of the Holy Spirit. Amen? So tandaan natin, ang kagalakan, kung meron ka niyan, tunay kang mayaman. Kung meron kang kapayapaan sa buhay mo, tunay kang successful. At ang kalusugan mo ang tunay mong kayamanan. Amen? Hallelujah. At kung ikaw ay peacemaker, tunay kang anak ng Diyos. Kung ikaw ay hindi nagpapaway ng tao, bagkus ikaw ay bring forth ng peace sa mga nakausap mo. Kung may alitan, ikaw ay nagbabind sa kanila na maging okay sila o pinag-meet mo sila na maging okay sila sa isa't isa. Diba, sabi nga, ang peacemaker ang anak ng Diyos. Diba? Yung kindness, yung patience, yung love, mga fruit of the Holy Spirit yan. So ngayon yung peace, it's a gift of the Holy Spirit. Bakit ba health is wealth? Diba sinasabi natin? Tandaan natin na ang ating katawan ay temple ng Holy Spirit. Kaya tama lang na pangalagaan natin ito. Amen? So kapatid, ulitin ko ha, mayaman ka kung meron kang joy, may kagalakan ka. Okay? Kasi yan, kahit anong pinagdaraanan mo sa buhay, naharap mong maayos kagaya ako, kagaya mo. May mga pinagdaraanan tayo sa buhay, pero nakakatulog ka namang himbing kahit may problema ka, kasi pinagpapasa Diyos mo na lang. Amen? Of course, mayaman tayo because our names are written in heaven. Pero kung sa isang paraan na nakikita natin, mayaman ka dahil maganda ang kalusugan mo. Kahit anong meron ka sa mundong ito, hindi mo magagampanan lahat na yan kung hindi ka malusog. Pero sa iyong paghihirap, sa iyong karamdaman, magagamit pa rin yan ng Panginoon to glorify Himself at para sa ikabubuti mo. Amen? Marami nag-request sa akin na mga parang about counseling, about family, relationships, mga ganyan, mga prayers, mga kwentuhan na gaya nito. So, paano naman natin malalaman na tayo ay nag-mature na as a person? Hindi tayo mapagpatol, di ba? Pag sinabi ng isang tao na, 1 plus 1 equals 20. Hindi mo pinipilit na, hindi, 2 yan. Alam mo yun, namin 20, okay. Kung 20 para sa'yo, okay. Para na at least kayo. Hindi naman ibig sabihin nun ay nakikipaglokohan ka. It's just that, kung ano man nagsisinungaling ang tao, hinahayaan mo. You don't have to tell that person, ikaw sinungaling ka. Kasi pag ang tao sinungaling, talagang pathological liar. Talagang maglalay at maglalayan kasi ayaw niyang mahuli siya sa kanyang kasalanan. So, there's no use na makipagtalo sa mga ganong tao. Amen? So, ano pang maaari natin may advice ngayong oras na ito sa inyo? At na sana'y makatulong, ay isagawa ninyo sa mga buhay ninyo. Ako, may mga tao lang din nag-a-advise sa akin, kaya sinishare ko rin sa inyo. And syempre, leading na rin ng Holy Spirit, okay? Tsaka alam mo, mature ka kapag marunong ka mag-sorry, marunong kang mag-admit ng mga mistakes mo, marunong kang mag-apologize, na alam mo na you're not perfect, that you make mistakes also.
mature ka. Yung, ay, pasensya na, mali pala ako. Akala ko kasi ganito, ganyan. Mature ka nun. And then, hindi mo biniblame ang ibang tao sa mga pagkakamali mo. Inaako mo ang sarili mong kasalanan. Amen? So ngayon, kung may mahal tayo sa buhay o tayo mismo may mga struggle sa ganung bagay, sabihin natin may struggle tayo sa pagiging masaya o walang kagalakan sa puso o kaya ay walang kapayapaan o kaya naman ay lugmok dun sa pinagdaraan ng pagsubok sa kalusugan man, panalangin natin. O kaya naman ay mga taong mahilig mag-blame ng kapwa nila, pagdasal natin. Ang dami natin kailangan ipanalangin sa paligid natin. Amen? Halika kapatid at manalangin tayo ng maiksi. Panginoon na may likha ng langit at lupa, pinapapurihan po namin kayo sa oras na ito. And Lord, we lift up our lives to you, ang mga mahal namin sa buhay, mga taong sinasakupan namin, Panginoon. Salamat even right now, Lord God, we claim that we are rich because we have that joy that comes from you, Panginoon, na kahit anong pinagdaraanan namin sa hirap at ginhawa, nagagalak kami, nakasama namin kayo. Salamat po, Diyos Espiritu Santo, sa gift of the Holy Spirit na ito, Panginoon. At salamat din po na kami po ay successful dahil meron kaming peace na nagmumula sa inyo, na walang makakanakaw sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Nahawak niyo kami sa lahat ng pinagdadaanan namin sa buhay. Maraming salamat, Lord God, sa mga taong may pinagdadaan ng sickness, Panginoon, maaaring emotional, physical, Lord God, mental, Panginoon. Thank you, Lord God. You are on your way, Lord God, to heal our loved ones, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, that you are healing. You're in the process of restoration, Lord God. I-restore mo ang kalusugan ng mga mahal namin sa buhay, Panginoon. The blood of Jesus cleanses, Lord God. The blood of Jesus, Lord God, make all things new. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po. Purihin ka, Ama. Hallelujah. Kapatid, I'm with you in your prayer. God bless you and keep you. And tandaan mo na mahal ka ng Panginoon. Amen? God bless you. We pray all these things in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, who lives and reigns forever and ever. Amen and amen. God bless you.